Magandang araw mga kaibigan. Alam niyo po ba, matapos ang kaliwat kanang paninira ng mga Duterte, abay sinubukan ang tinatawag na last minute na propaganda para lalong siraan ang ating Pangulong Marcos at syempre para lalong magkagulo sa ating bayan. Alam naman natin na halos nasa kangkungan ang mga pambato ni Duterte sa pagkasenador. Walang epek yung mga ginawang endorsement ni Sara at Robin. Tapos yung mga paninira sa ating Pangulo, wala pa din, hindi pa din umangat yung mga pambato nila. Kaya naman heto, ang matinding propaganda, di umano ng mga Duterte, ang maghain po. Yan, ng reklamong impeachment laban kay Pangulong Marcos sa pangunguna ng Dugyot Party List. Pero alam nyo nangyari? Nako, eto, pahiya, malala. Pero bagong lahat mga kaibigan, paki-like muna ang ating video, paki-share na din at subscribe na po kayo sa ating channel. Maraming salamat po. Eto, umpisahan po natin dito Walang tumanggap sa impeachment complaint na iniendorso ng Duterte Youth Party List laban kay President Ferdinand Marcos Jr. Bunsod ang impeachment complaint ng pagpayag umano ni PBBM na mailipat ang isang Filipino citizen, partikular na si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kamay ng mga banyaga. Napakaraming Pilipino ang naghahanap ng kasagutan kung bakit isang Pilipino ay sinurrender sa mga dayuhan. Ang fina-file natin ditong articles of impeachment is a culpable violation of the Constitution. Dinala ang reklamo sa tanggapan ni House Secretary General Reginald Velasco araw ng Huwebes, May 8, 2025. Pero wala sa kanyang opisina si House Secretary General Velasco dahilan para hindi tanggapin ang impeachment complaint. Alam nyo mga kaibigan, talagang halatang propaganda yan. Alam naman ng mga ng Dugyot Party List Di ba? Naka-break ang kamera. Wala nag-oopisina ngayon. Tapos maghahain ka. Di ba? Halatang halata Parang hindi po kayo congressman. Di ba? Naka-break kayo tapos pupuntahan mo doon. Para lang syempre po, para ipamedia. Na naghain sila ng impeachment. Siyempre, malamang kakagatin yan at i-amplify pa yan, no? Na mga DDS, di ba? Mga alipores nila. Yun nga yung kumakalat ngayon Alam niyo yung matinding ngayon, ka-fake newsan ng mga to? Sinasabi, heto na, mai-impeach na si Bangag. Makakalaya na ang Pilipinas. Grabe mga kaibigan. Kaya mga kaibigan, lagi po naming hinihingi yung inyo pong suporta. Paki-like yung ating video, paki-share po para maikalat din po. Para makita nila na yung mga pinagsasabi nila ay walang kwenta. Puro paninira sa ating gobyerno at sa ating Pangulo. Pinapalabas ng mga alipores, ng mga Duterte na ma-impeach na ang Pangulo. Aba, magaling Ma-impeach nga ba? Eto, tignan nyo mga kaibigan. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, nasa seminar Secretary General Velasco. We're not in session right now, so not much can be done, di ba? At sa alam ko po, miski yung SecGen's office, naka-seminar sila ngayon. So we have to wait for the proper time to consider that. Tila ipinagwalang bahala rin ng House Leader ang tangkang paghahain ng impeachment complaint. I really don't know. I don't know what inspired them, but hayaan mo na lang sila. Ang ilang mambabatas, ipinagtataka naman ang timing ng hakbang, lalo na't ilang araw na lang bago ang midterm elections. Well, ang tanong ko lang sa impeachment, may 2 linggo na lang pagkabalik namin ng session, hindi ko alam kung may saktong oras pa. Hindi ko rin nababasa yung impeachment, pero kaduda-duda na ito po ay i-file 4 na araw bago ang eleksyon. Sana ang ating mga kababayan ay tignan hindi po kandidato ang ating presidente at bakit kailangan gawin po ito sa kanya. Yun na nga, kasi bakit kailan mag-i-eleksyon na? Nako. Galit na galit ngayon ng DDS. Nagsalita si Tolentino. Nako, Tolentino, paktay ka ngayon sa mga DDS. Nako. Sabihan ka na namang traidor ng mga yan. Diba? So, distraction siguro. Paniniwala rin nila na wala na rin namang oras para rito, lalo na't matatapos na ang 19th Congress. Wala na pero karapatan naman ng lahat, di ba? Kahit sino, kahit ikaw, if you want to file an impeachment complaint. Ang medyo nagtataka lang ako, sabi ko parang ala ng oras. Susubukan umano ng Duterte Youth Party List na ihain ang impeachment complaint sa susunod na Martes, May 13. O yan naman pala Hindi subukan nyo, di ba?
Ayan na, malaya daw kayong mag-file ng impeachment. Pero nakakapagtaka, bakit ngayon lang? Ang tagal-tagal nang nirereklamo yan eh. Yung pag-aresto kay Duterte. Nagkaroon pa nga yan ng Senate hearing sa pangunguna ni Amy. Di ba? Ni Bato, ni Robin Padilla, ni Bongo, ni Cayetano, di ba? Ni Jinggoy. Anong ginawa nyo? Sinubukan yung gisahin sina Remulla, di ba? Sina General Torre, yung mga cabinet members ng ating Pangulo. Pinapaamin nyo sino yung mastermind. Grabe talaga, Hindi talaga kayo makamove on na yung tatay ninyo nandoon sa The Hague. Grabe. Talagang ididiin nyo, no? Na si Pangulong Marcos talaga yung may kasalanan. Kaya etong ginagawa ninyo. Magpa-file kayo ng impeachment, palapit na ng palapit, ang eleksyon. Anong tawag dyan? Kasi naman, malinaw naman mga kababayan. Eto, real talk, di ba? May idea na tayo kung sino-sino yung makakapasok na posible, di ba, na makapasok sa senatorial ball, di ba? At syempre, hindi malayong maligwak dyan yung mga inendorso ni Duterte, ni Sara, at ni Robin. Lalo na yung si Camille Villar at si Amy. Nako. Ay, nako mga kaibigan. Ay, nako. Wala namang naging positibong epekto yung endorsement ni Sara at ni Robin. Sa halip na makatulong sa mga dalawang to, lalo pang nalubog, no? At mukhang pupulutin sa kangkungan. Sayang tuloy yung itim. Yung itim na nila, tandem, di ba? Hindi kinagat ng mga botante. Paano kasi? Madilim eh. Di ba? Sinabi agad, naku, madilim yung budi. Pang talaga, pang demonyo. Masyado kasing trying hard si Manang Amy na makuha yung endorso ni Sara. Kahit pa, mga kaibigan, ang kapalit, talikuran niya ang sarili niyang kapatid, ang ating Pangulong Marcos at ang kanyang pamilya. Ganon din. Ganon din itong si Sara Duterte. Trying hard na makakuha ng puwersa sa Senado bilang paghahanda sa kanyang haharaping impeachment trial. Di ba Mga trying hard eh. Pero imbis na makakuha ng magandang reaction sa ating mga kababayan, hindi Alam na ang lahat ng ito ay pamumulitika at itinutuon lang at ibinabaling sa ating Pangulo ang lahat ng paninira. Kaya naman namumuro rin sa kangkungan si Camille kasama itong si Ate Amy. Dito mapapatunayan ng lahat mga kaibigan. Karma sa mga taong walang loyalty. Si Amy, tinalikuran ng kapatid, ang kanyang pamilya, ang mga loyalista. Habang si Camille ay tinalikuran ng alyansa para lamang magpa-endorso kay Sara Duterte. Na kung saan ang buong akala nila ay mamamagnify at magkakaroon ng magandang resulta yung pag-endorso ni Sara. At ganun din kay Robin Padilla. Pero anong nangyari? Lagapak. Imbis na umangat, ayun, lalong lumubog. At mga kababayan, eto lang. Maliban sa track record ng mga pipiliin nating mga senador, eto po, napakainit po kasi yung nausapin nito, yung sa West Philippine Sea. Hindi kasi pwedeng deadmahin yung issue dito mga kaibigan, bukod sa pangangailangan ng ating mga kababayan sa trabaho, food security, kalusugan, hindi dapat baliwalahin ang issue sa ating territorial dispute sa West Philippine Sea. Lalo na ang sobra-sobrang panghihimasok at panggagago ng China sa atin. Di ba? Ang issue ng pambubuli ng China, hindi simpleng issue yan. Literal na inaagaw nila ang ating mga isla, ating mga teritoryo. Pagdating sa Senado, kailangan ang maihalal natin, ang mga senador, yung makikipaglaban sa mga pambabastos at pambabalahura ng China sa ating soberanya. Pero ayun na nga mga kaibigan, di ba? Tahimik. Tahimik yung mga kandidato ni Duterte. Ang tanong, bakit? Di ba mga kaibigan? Kailan nyo narinig ang padapa, yung PDP, na berahin itong mga China? Maging itong si BP Sara, halatang umiiwas kapag China ang pinag-uusapan. Sa halip na mag-ingay, di ba, kondenahin yung mga ginagawang katarantaduhan na panghihimasok ng China. Mas pinili niya pang pag-usapan yung 20 pesos na bigas eh. Yung droga daw.
Namumuliti ka daw ang Administrasyong Marcos laban sa kanyang pamilya. Tanungin ninyo itong si Sara Duterte pagdating mo sa West Philippine Sea. Naku, ibabaling agad yan. Sabihin niya sa'yo, namumuliti ka mga Marcos. Grabe, no? Kaya ang mga senatoriables ng PDP, naku, estilong Sara din eh. Iwas na iwas kapag ang usapan yung China. Mga kaibigan, para bang napapaso sila? Di ba? Kaya hindi na natin tuloy masisisi ang ilan nating mga tunay na nag-iisip sa mga kababayan na pagdududang baka nga totoo, no? Yung pasabog ni Tolentino, no? Na may mga senatoriables na pinupondohan ng China. Ito na lang mga kaibigan na nakakapagtaka lang. Ako talaga personally nagtataka. Number 1 si Bongo, tapos nakapasok pa itong si Bato sa survey. Pero yung mga ilan sa mga miyembro ng Duterte, ba't hindi makapasok? Hindi ka nagtataka doon? Di ba? Kung talagang malakas ang mga Duterte, dapat sila yung di ba? Yung 1 to 12, dapat puro Duterte na yan. Sige nga ho, kung talagang malakas sila, bakit si Bongo lang? Tapos number 1 pa. Kakatakot mga kaibigan kung kabilang ang mga senatoriables ng PDP sa mga pinopondohan ng mga China. Alam nyo ang kapalit nito? Ang kapalit nito, kung sakali. Kung sakali lang naman, ha? Siguro yung tiyakin lahat ng kanilang isa sa batas ay papabor sa kanilang mga amo. Kaya mga kaibigan, kung ayaw nyong tuluyan tayong mahawakan sa leeg ng China at tapos ang magdomina sa Senado ay itong mga alipores ni Duterte, wag na wag iboboto mga kandidatong doble kara. At ang loyalty ay nasa China. Tandaan, pro-Pilipinas po tayo. Hindi tulad ng mga ganito. Yan. Okay mga kaibigan, anong masasabi nyo patungkol dito? Comment down below. Again mga kaibigan, huwag nyong kalimutan, i-like at i-share ating mga video. Hanggang sa muli, kita-kita ulit tayo mga kaibigan.